Hey guys, so sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng online tutoring account sa Preply. Now for me, yung online tutoring ay isa sa mga best na side hustles. Lalo na kung gusto mo ng flexible na schedule pero malaki pa rin yung bayad per oras. Sa tingin ko, Preply is one of the best online tutoring platforms. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng account in just a few minutes. So kung gagamitin nyo yung link sa baba, mapupunta kayo dito sa exact page na to. Sobrang bilis at dali lang ng buong sign-up process. May tatlong paraan para mag-create ng account. Pwedeng through email or pwedeng through Facebook account or Google account. Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up gamit ang email. Pero same lang naman yung process kahit Facebook, Google, or email ang gamitin nyo. So ilalagay ko yung email ko dito, tas gagawa ko ng password. Okay, ngayon hihingin na nila ilang info about sa'yo. First is yung first name, then yung last name. Piliin natin yung country of origin. For me, it's gonna be the United States. Pero piliin nyo, depende kung saan kayo nakatira. Tas ilalagay natin yung mga languages na ginagamit natin. Ayos. This is an awesome platform. Lalo na kung gusto mo talagang magturo ng iba't ibang languages. So, isa-select na natin yung mga languages na ginagamit natin. Pre-selected na yung English. Tapos, pipili tayo ng level. A1, yung pinaka-basic, hanggang native, yung pinaka-advanced. And yeah, kung gusto nyo ng mas detailed na explanation sa bawat level, nasa description lang yan sa baba. So, isa-select ko yung native for English. Pwede ka ring mag-add ng ibang language. Pipili ako ng Chinese. Let's say B1. Tapos French, B1 din. Okay, so ngayon, ilalagay natin yung subjects na ituturo natin. Kunwari gusto natin magturo ng English. Isa-select natin yun. Tapos i-describe ko yung teaching experience ko. Ito yung mga pagpipilian. Formal teaching experience, I've taught in an informal setting, or none of the above. So, isa-select ko tong isa, then i-describe mo yung current situation mo. May iba ka bang teaching job, non-teaching job, student ka ba, may other commitments, or wala ka ng ibang commitments? Sagutin nyo lang honestly, guys. Piliin natin tong isa. Tapos, pwede mo nang ilagay yung phone number mo. After nun, i-confirm natin na over 18 years old na tayo, then click next. Okay, so ngayon hihingin nila na mag-upload ka ng profile photo. Pwede kang mag-upload ng JPEG or PNG. Tas ang maximum file size is 5 megabytes. So, i-click ko yung upload photo, tas pipiliin ko yung headshot ko. Pwede mo siyang i-crop kung gusto mo. So, isa-select ko ng ganito. Pwede kang mag-zoom in or zoom out. And yeah, as you guys can see, kailangan visible yung mukha mo at malaki sa picture para makita ka ng ibang tao. Syempre, di maganda yung sobrang zoomed out na pic. After nun, i-click ko na yung next. Now, tatanungin ka dito kung meron kang teaching certifications. So, yeah. So, depende na yun sa inyo, guys, kung meron kayong certifications o wala. Kung wala, okay lang naman. Pero kung meron, I definitely recommend na ilagay nyo dito. Kunwari, kung magtuturo ako ng English, pwede akong mamili sa mga certificates na nandito. May kita nyo na may sarili ding teaching certificate ang Preply na pwedeng ilagay. Or pwede ka rin pumili ng other, pero for now, isa-select ko tong isa. Ilalagay din natin yung years of study. Kunwari, 2018 hanggang 2022. And kung gusto mo ng certificate verified badge, kailangan mong i-upload yung actual certificate na nakuha mo. Again, di naman required. Pero kung meron kayo, mas okay na ilagay nyo. Pwede ka rin mag-add ng more certificates kung meron pa. Pero kung wala ka pang teaching certifications, pwedeng i-checkmark yung box na to. Ngayon, click natin yung next. Hihingin na nila yung details about your education, right? So, una, saang university ka galing? Syempre, kung wala kang higher education degree, pwede mo nang i-scroll pababa at i-check to. Pero ako, ilalagay ko yung college ko, UCLA. Yung degree ko, degree type, specialization, tapos years of study. Kung gusto mo ng diploma verified badge, pwede mong i-upload yung diploma mo dito. Kung gusto mong mag-add ng additional education, pwede mo rin gawin yan. Pero for now, i-click ko na yung next. Ngayon, tatanungin tayo kung paano natin gagawin yung profile natin. And guys, sobrang importante ng part na to. Kailangan catchy yung title mo. Kasi yun yung makikita ng mga tao kasama ng picture mo. So, pwede tayong gumawa ng title na Certified English Teacher with, kunwari, 4 years experience. Pwede nyo tong i-customize kung paano nyo gusto. Tapos, maglalagay ka ng short paragraph about sa sarili mo para makilala ka ng potential clients. Great! So, ngayon na meron na akong nasulat, scroll tayo pababa. Hihingin nila na i-describe mo yung teaching experience mo. Certificates, education, at methodology. So, yeah, tatlong bagay yung importante dito. Gaano ka nakatagal nagtuturo, kung meron kang certifications, at kung anong teaching style mo. Syempre, meron na akong nasulat dito. Pero kayo guys, mas okay kung lalagyan nyo pa ng konting details. Take at least a few minutes para mapaganda yung pagkakasulat. Then, kailangan nyo magsulat ng message para maka-attract ng students na mag-book ng trial lesson sa inyo. Syempre, mas i-improve nyo pa to kaysa dito. Pero, yeah, click na natin yung next.
next. Ngayon, nandito tayo sa part kung saan gagawa ka ng video introduction. So, i-click ko muna yung test camera dito and lalabas tong page na to. As you guys can see, may mga rules na kailangan sundin pagdating sa paggawa ng video. Ang marirecommend ko is gamitin nyo yung phone nyo to film the video. Dapat nasa between 30 seconds to 2 minutes lang haba. Wag na masyadong haba, pero wag rin sobrang ikli. And guys, pinaka-importante, hindi naka-horizontal yung video. After nun, pwede nyong i-upload directly dito sa page by clicking upload video. Or pwede rin sa YouTube or via email. Tapos, ilalagay nyo na lang yung link dito. So, for now, i-click ko na yung upload video and ready na yung video ko dito. Pwede ka rin mag-record ng videos straight from your webcam. Pero mas gusto kong gamitin yung kuha ko na dati. And then, kung gusto mong gumawa ng thumbnail para sa video mo para mas appealing, pwede ka rin mag-upload nun. Ngayon, i-click na natin yung next dito. Tapos, hingin na nila yung availability natin. Una, pipiliin natin yung time zone. Automatic na itong madedetect. So, double check nyo na lang kung tama. And kung okay naman, click nyo yung yes. Dito na tayo magsiset ng schedule para sa tutoring. Una, piliin mo yung mga araw na available ka. Kunwari, ayaw mo mag-tutor ng Sundays. Pwede mong i-uncheck yun. Tapos, let's say, ayaw mo rin mag-tutor ng Thursdays or Wednesdays. So, ngayon, matitira na lang yung Monday, Tuesday, Friday, and Saturday. Siyempre, isa-set natin to base sa schedule mo. Tapos, pipiliin natin yung oras na available ka. Kunwari, free ka from 9 a.m. to noon. Tapos, available ka ulit from 2 p.m. hanggang, let's say, 5 p.m. So, 14 to 17. Pwede mo i-click yung plus button para makapag-add ng time frames. Just make your selections, then i-click yung next. Ngayon, isa-set mo na yung hourly base rate mo. Magbibigay sila ng recommended price para sa'yo and usually mababa to since new tutor ka pa lang. Ang may re-recommend ko is mag-start ka muna ng mas mababa pero pag meron ka ng 1 or 2 reviews, pwede mo nang i-increase yung price mo. So, example for me, gusto ko mag-start with $15 per hour. Dito makikita nyo yung iba't ibang Preply commission fees. So yeah, check nyo lang yung mga options. As you guys can see, habang dumadami yung tinuturo mo, mas bumababa yung commission. Sobrang worth it kasi ang daming students sa Preply ang naghahanap ng tutors. And it's definitely one of the best platforms para magturo online. So ngayon, i-click na natin yung next. Tatanungin ka kung gusto mong sumali sa discount program. Pwede ka mag-offer ng discounts depende sa student subscription plan. Di naman to mandatory, pero malaking tulong to para makakuha ng mas maraming clients. So nasa inyo guys kung gusto nyo to. And syempre, pwede mo naman tong piliin or baguhin anytime in the future. For now, hindi ko muna isa-select yun. Tapos, i-click na natin yung complete registration. Now, nakalagay na successfully submitted na yung application natin. And within X business days, makakatanggap ka ng email about sa application status mo. Once mo submit yun, makikita mo na yung profile mo dito kapag may naghahanap na ng lessons. And ganito yung magiging itsura ng profile mo. Okay? Kunwari gusto kong i-check yung profile ng tutor na to. Meron silang picture, video introduction, more info about the tutor, schedule, pati yung reviews na nakuha nila. So, yeah, basically, ganito lang yung process ng pagsiset up ng online tutoring account sa Preply. Yung link papunta sa Preply nandyan sa baba. At madadirect kayo exactly sa page na to. Feel free to start there, tapos follow nyo lang tong video na to habang ginagawa nyo yung application process. Kung nakakuha kayo ng value dito, pwede nyong i-click yung like button, tapos mag-subscribe na rin kayo for more content like this. So, yun lang for today and takit sa next video.